Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga vital installation sa bansa, mahigpit na babantayan ng PNP ngayong holiday season. Armed Forces of the Philippines tuloy pa rin ang law enforcement operations kasabay ng CPP anniversary. Paniningil ng replacement fee sa mga plaka ng mga sasakyan, pansamantalang ipinahinto ng LTO. MRT3 maintenance deal bubusisiin ng Senado. Alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka na nasalanta ng bagyo, inirekomenda ni Pangulong Aquino. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Disyembre taong 2015. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nakaalerto ang Philippine National Police o PNP sa pagbabantay sa mga vital installation ng bansa laban sa anumang banta sa seguridad ngayong holiday season. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mahigpit pa rin ang gagawing pagbabantay ng Philippine National Police sa mga vital installation ng bansa. Ito'y kahit na nagdeklara ng ceasefire ang New People's Army. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, bukas, December 26, ang anibersaryo ng NPA at kalimitan na aniyang umaatake ang mga ito bago, sa mismong araw o pagkatapos ng kanilang anibersaryo. The CPP-NPA declared a ceasefire. We also declared suspension of military operations. So the PNP will also, ganun din na walang offensive operations sa ating mga public safety battalion. But ang focus siyempre, security ng critical infrastructure. Kabilang aniya sa mga babantayan nila ay ang mga train at bus terminals, national grid, telecommunications tower at maging ang mga police station at mga opisina ng ahensya ng pamahalaan. Kahit nag-declare po sila ng ceasefire, we issue the same reminder na kailangan alert pa rin sila kasi anything could happen. In the past, may nangyaring ganun. Ceasefire pero may nangyaring insidente. Bukod dito, nakaalerto rin ang Philippine National Police laban sa mga pangyayaring katulad ng Rizal Day bombing noong December 30, 2000, kung saan sunod-sunod ang pagsabog sa LRT Blumentritt Station, isang bus sa EDSA, sa cargo handling area ng NAIA, isang gasoline station sa Makati City at Plaza Ferguson sa Malate, Maynila. Tinatayang nasa 22 ang nasawi sa naturang insidente at 100 naman ang nasugatan. 3 miyembro ng terrorist group na Jemaah Islamiyah ang nasentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong dahil sa pangyayari. Kaya naman, paalala ng general sa mga pulis, bawal ang magbakasyon at sa halip ay pagbutihin ang pagbabantay sa mga matataong lugar ngayong holiday season. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng mga otoridad sa mga paliparan, pantalan at terminal sa Zamboanga City upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero ngayong holiday season. Ito ang balita ni Dante Amento. Mas hinigpitan ang ginagawang security inspection sa paliparan, pantalan at terminal sa Zamboanga City.
Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero mula sa iba't ibang lugar na dumayo sa syudad ngayong holiday season. Samantalan, magkatuwang ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa mga taong papasok at palabas sa lungsod. Pinangunahan naman ng Task Force Zamboanga ng AFP at PNP ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga pasahero at sasakyan na pumapasok sa airport. Samantalang sa Zamboanga Integrated Bus Terminal, mahigpit rin ang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng terminal, katuwang ang PNP tulad ng bomb squad at K9 units. Lahat kami dito busy, no, nagtutulungan kami, no, nagtulong-tulong kahit sino kung sinong tauhan natin na duty sa isang ship, talagang trabaho talaga. Matatandaang nitong mga nagdaang linggo ay may mga pasaherong nakunan na may dalang bala sa kanilang mga bagahe, kaya doble ingat na rin ang pamunuan ng terminal. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 3 o High Terrorism Warning ang syudad kasama ang 18 pang mga lugar sa bansa. Ito ay dahil sa bantang pang-aatake umano ng grupong Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Okay naman sa kanila yung reaction na for security reason. Okay naman sa kanila kung meron lang konting reklamo, siguro isa sa bawat 100 na medyo matagal yung proseso, no, bago nila pumasok. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pursuit operations ng AFP laban sa ASG sa karatig probinsya ng Sulu at Basilan. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Tuloy pa rin ang law enforcement operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasabay ng pagdiriwang ng Communist Party of the Philippines ng ika-47 anibersaryo nito bukas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 12 araw lang ang idineklarang unilateral ceasefire ng CPP-NPA Central Committee. Tinapatan din ito ng pamahalaan ng aprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang suspension ng military at police operations laban sa makakaliwang grupo. Ayon sa AFP, wala silang gagawing operasyon laban sa mga rebelde mula December 23 hanggang January 3, subalit mananatili sila sa kanilang law enforcement operations, lalo na at magdiriwang ng ika-47 anibersaryo ang CPP-NPA bukas. Magiging mas alerto at mapagmatsyag din ang mga tauhan ng AFP at PNP sa tiyempong ito. Na yung ating law enforcement operation, pagsasagawa ng mga checkpoint kung ating tutuusin, ay tuloy pa rin. So ito po ay base sa ating mandato sa ilalim ng konstitusyon na kinakailangan nating pangalagaan ng mga seguridad ng ating mga major populated areas kasama ng ating mga kasamahan sa pulis. Nagbilin din ang pamunuan ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na maging extra careful at security conscious ang mga sundalo ngayong holiday season, lalo na sa mga paglalakbay. Siguraduhin po natin na conscious tayo sa ating personal security at maayos po nating pinaplano ang paggalaw natin, lalo na sa pag-uwi natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya pinakiusapan din ng AFP ang CPP-NPA na maging sensero sa pagtupad nito ng idineklarang ceasefire. Umaasa rin ng AFP na magkakaroon ng mas mahabang panahon ng kapayapaan sa mga lugar na matagal nang umiiral ang kaguluhan. Samantala, hindi naman titigil ang AFP at PNP ngayong holiday season sa pagpapatupad ng batas tulad ng paghahain ng warrant of arrest sa mga wanted na mga otoridad. Tuloy din ang pinaigting na pagtugis ng AFP at PNP sa mga armadong grupo tulad ng Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang terror groups. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, pansamantalang ipinahinto ng Land Transportation Office o LTO ang paniningil ng replacement fee dahil sa inisyu ng Commission on Audit o COA na Notice of Disallowance. Ito ang balita ni Monokson. Hindi muna maniningil ang Land Transportation Office ng replacement fee sa lahat ng mga magpapalit ng kanilang lumang plaka sa bagong plaka. Ito ay dahil sa Notice of Disallowance na inisyu ng Commission on Audit sa Plate Standardization Program ng LTO.
Ang Notice of Disallowance ay ini-issue ng COA kapag ang isang transaksyon na pinasok ng isang ahensya ng pamahalaan ay itinuturing na iligal. Ayon kay Department of Transportation and Communication Secretary June Abaya, nireresolba nila ang naturang problema upang sa lalong madaling panahon ay mabigyan ng bagong plaka ang mga motorista. Sinigurado ng LTO na lahat ng mga nabinbing aplikasyon ay makukuha ang kanilang plaka kapag natapos na ang issue sa COA. Nagkakahalaga ng 450 pesos ang bawat isang bagong plaka sa LTO. Ang plate standardization ng DOTC at LTO ay pinasimulan noong May 2014 para sa lahat ng mga bagong rehistrong sasakyan. Enero ng taong ito nang mag-issue ng isang memorandum circular ang LTO na nag-uutos sa lahat ng mga may sasakyan na umpisahan ng magpalit ng bagong plaka sa kanilang renewal ng rehistro. Buwan naman ng Hulyo nang ipahinto ng COA ang disbursement para sa programa, alinsunod sa desisyon ng Supreme Court na ihinto ang procurement para sa plate standardization program ng LTO. Ang plate standardization program ay inaasahang makatutulong upang maiwasan ang tanggal plaka modus na ginagawa ng mga carnapper at maging ng ilang kolorum na bus company. Ife-phase out na rin nito ang 9 na disenyo ng mga plaka ng sasakyan na ginagamit pa hanggang ngayon sa bansa. Subalit marami sa mga kongresista at transport group na tumututol sa programa dahil sa umano'y mababang kalidad ng materyales na ginamit sa paggawa ng mga bagong plaka. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Samantala, nais bulsiin ng Senado ang MRT3 maintenance deal upang matiyak na hindi ito lumalabag sa batas. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kailangang reviewing maigi ang bagong maintenance contract na inaward ng Metro Rail Transit o MRT3. Ito ang sinabi ni Senador Grace Poe, chairperson ng Senate Subcommittee on Transportation. Layunin nitong masiguro ng Department of Transportation and Communications sa publiko na hindi lumalabag sa batas ang 3-year multi-billion peso contract. Higit sa lahat ay matiyak na ang winning contractor ay kwalipikado sa nasabing trabaho. Ayon kay Senador Poe, dapat maalis ang duda sa pamamagitan ng investigasyon ng Senado dahil ang 3.81 billion maintenance contract na inaward sa Korean-Filipino joint venture ay inaprobahan ngayong holiday season kung saan abala ang publiko. Para sa Senador, hindi na kinakailangan ng bagong maintenance provider upang solusyonan ang problemang araw-araw dinadanas ng mga commuters. Dagdag pa nito, masyado na ring natagalan ang sinasabing overhaul sa MRT trains at pagpapalit ng signaling system. Ayon pa kay Poe, hindi na dapat maulit ang mga nakalipas na pangyayari kung saan ay pinayagan ng DOTC na magkaroon ng maintenance provider na hindi naman kwalipikado sa nasabing posisyon. Ayon naman sa DOTC, makararanas na ng improvement ang mga commuter dahil sa bagong maintenance provider na magsisimula sa Enero 5 ng susunod na taon. Humingi na ng kaukulang dokumento ang Senate Committee on Public Services kaugnay sa nasabing kontrata upang matiyak na ang pondo ng pamahalaan ay nagagamit ng makatarungan at mapangangalagaan ang interes ng publiko. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Nagbabalikan na sa kanilang tahanan ang mga lumikas na mga taga-Kalumpit, Bulacan na binaha dahil sa malakas na ulan at pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Ito ang balita ni Nestor Torres. Unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga residente sa Kalumpit, Bulacan matapos ang pagkakalubog sa tubig baha simula pa noong Biyernes. Ito ay dahil unti-unti nang humuhupa ang baha sa kanilang mga lugar. Halos 1 linggo ring nanatili sa evacuation center ang mga taga-Kalumpit dahil sa matinding baha na dulot ng malakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam, Ipot, Bustos Dam. Uumpisahan na umano nila ang paglilinis sa kanilang mga lugar at titignan kung anong mga gamit ang maaari pa nilang maisalba. Isang 2 buwan, 2 beses po kami pinapaha. Kasi yung mga anak ko po maliliit. Ang paglipat-lipat mahirap. Pagkain po hirap kung mag-ano sa evacuation. Pati sa tubig, CR, ganun din po. Nahirapan din po kami. Lalo na po sa akin, may baby po ako. Wala po kami trabaho, hindi po makapasok sa gawa ng 1 linggong malalim na tubig. Ngayon na lang po humupa. Ngayon po, maglilinis na lang po kami. Sa Northville 9, Barangay Ibao Este, naabutan pa namin kanya-kanyang hakot ng mga gamit, paglilimas ng tubig at paglilinis ng paligid sa iniwang kalat ng baha.
Daing ng mga evacuee, problema pa rin ang pagkain, tubig at pahirapan din sa palikuran ang mga nasa evacuation center dahil sa dami ng mga nagsisikain doon. Ay, matanda na yung asawa ko. Ako, nag-extra lang ako naglalaba. Oo, binahapa. Noong October, binaharin kami. Bali, 1 buwan lang, tapos nandito na naman kami. Mahirap ang kalagayan namin. Nasira ang mga gamit namin, nalubog. Pati mga damit namin. May mga relief goods naman na ibinahagi ang local at municipal government sa mga naapektuhan ng baha at maging sa mga evacuation center. Subalit inuna muna nila ang matinding naapektuhan. Samantala, may 4 na rang individual pa ang nananatili sa Northville 9 Elementary School sa bayan ng Kalumpit. Kaya lang po, 5 araw na po kami dito. Dito na po kami naglalaba. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Inirekomenda ni Pangulong Aquino ang pagkakaroon ng alternatibong pangkabuhayan sa sektor ng agrikultura para sa mga nasalanta ng Bagyong Nona. Ito ang ipinahayag ng Pangulo pagkatapos ng kanyang pagbisita noong Miyerkules sa mga typhoon-affected areas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nanawagan ng chairman ng Senate Committee on Local Government sa pamahalaan na bilisan pa ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Nona. Ayon kay Marcos, hindi dapat makalimutan na maraming pamilya ngayon ang nawalan ng tirahan at mga kagamitan na dapat ay maramdaman lalo ngayon ang pagkalinga ng pamahalaan. Ayon naman sa text message ni Presidential Communication Operations Office Secretary Sunny Coloma, nang pumunta ang Pangulo sa Northern Samar at Mindoro noong Miyerkules, iniutos na niya ang pagpapabilis ng paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng Malacanang, prioridad ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente, pagpapatayo o pagkumpuni sa mga nasirang bahay at ayuda sa mga magsasaka sa pagbawi sa mga nasirang pananim. Kaugnay nito, inirekomenda ni Pangulong Aquino ang alternatibong pangkabuhayan lalo na sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni Secretary Coloma, matagal na rin pinag-uusapan sa mga cabinet meeting ang tungkol sa intercroppings kung saan isa itong alternatibong pangkabuhayan na sinusulong ngayon ng pamahalaan, kung saan maaaring makapagpatubo ng ibang high-value crops sa mga lugar na sakahan o taniman ng puno ng niyog na sinira ng bagyo. Kaugnay na rin ito sa posibilidad na mawalan ng kita ang mga residente dahil sa nasirang mga taniman at posibleng umabot ng hanggang 7 taon bago bumalik sa normal ang estado ng agrikultura sa Mindoro. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Balota sa darating na halalan, mas maiksi. Pagamienda sa Bus Prison Law, patuloy na isinusulong ng BIR. Voucher program ng Department of Education, tutulungan ang mga senior high school na walang pang-enroll. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA PhilAm sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, maluwag ba ang daloy ng trapiko? Magandang hapon, Attorney Reg. Alam mo, ang dami nagsasabi na sana daw ay araw-araw ganito sa EDSA dahil itong northbound at southbound ng EDSA ay walang ka-traffic at pwede ka magpatakbo siguro ng mga 80 kilometro kada oras dahil sa sobrang luwag ng trapiko. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic sa may EDSA PhilAm. Corners, maraming natutuwa ngayon dahil ito nga ang ating sitwasyon ng traffic, napakaluwag at walang traffic. Yun nga lang, yung mga areas malapit sa mga shopping mall, medyo may kaunting delay, pero hindi nyo magiging problema talaga yan dahil napakabilis po ng daloy ng sasakyan. Magmula dyan sa may area ng Balintawak, kahit dyan sa may repair, yung Dario Bridge, wala rin masyado magiging pagbagal, at kahit sa may Muñoz area na halos araw-araw, kahit linggo at sabado ay traffic, pero ngayong araw na ito ay maluwag na maluwag. Kung nakikita nyo naman itong northbound at southbound ng EDSA PhilAm ay walang magiging problema. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Cubao, dyan sa may Ortigas, sa may Makati at hanggang sa may Pasay.
Yung mga babalik naman ng QC, syempre itong area syempre ng mga malapit sa mall like dyan sa may Makati area, no? At dyan sa may area ng Mega Mall, medyo may counting delay pero sa kabuuan ay walang maging problema. At isama na rin natin itong ilang mga major roads, partikular itong Quezon Avenue, wala din magiging problema sa traffic. At itong Commonwealth, maging yung C5 no, sa mga ngayon pa lamang bibiyahe papunta ng South na papunta ng SLEX at dumadaan ng C5, wala rin problema dyan. Dito sa may Mindanao Avenue, maluwag din po ang traffic sa mga pupunta po naman ng NLEX. Wala rin masyado maging problema. At yung MRT naman ay operational pa din. Same hours pa din ng last trip natin. Meron tayong 10:30 hanggang mamaya para sa mga medyo gagabihin ng uwi. Pwede po mag-MRT, walang masyadong pila at maluwag na maluwag po ang mga sakayan, lalo na itong LRT 1 at LRT 2 na hanggang alas 8 lamang ng gabi. Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding ay suspendido po ng Sabado at Linggo, pero magre-resume po yan ng araw ng Lunes para sa ating mga kababayan na ang kanilang mga sasakyan ay ang plate number tatapos sa number 1 at sa number 2. Yan ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monok, sa nagulat ng live mula sa EDSA PhilAm sa Quezon City. Samantala, isa sa mga pagbabagong balak magawa ng Commission on Elections o COMELEC sa darating na halalan ay ang paiksiin ang balota gagamitin sa eleksyon. Ito ang balita ni Victor Cosari. Kung dati umaabot sa 27 inches ang haba ng ginagamit na balota sa halalan, ayon sa COMELEC, mas magiging maiksi na ito sa darating na eleksyon. Ayon sa poll body, dahil mas advanced ang mga voting machine na gagamitin sa 2016 elections, mas mamamaximize ang espasyo sa balota. Plano din ng poll body na sa likod ng balota ilalagay ang listahan ng pagpipiliang party list groups at sa harap ang pagpipili ang mga kandidato sa local and national positions upang mabawasan ang haba nito. Later on, we will show what the 2013 ballot looked like and what the 2016 ballot will look like. Because it will again show that there are many things that will be beneficial for our elections if we have a shorter ballot. Isa sa pakinabang ng maiksing balota ay mas magagawa ang secrecy sa pag-fill up ng balota ng isang botante. Nitong Miyerkules, sinimulan na ng COMELEC ang loading ng initial list of candidates sa election management system. 119 ang naisamang party list groups, 68 sa senatoriables, 6 sa pagka-vice presidente at 23 sa pagka-presidente. Subalit mababago pa ang bilang lalo na sa mga tumatakbong pangulo dahil nireresolba pa ang ilang petisyon laban sa mga kumakandidato. In the end, that the number of candidates for president will be a single digit. Aaprubahan ng ONBank ang pinanlalistahan ng mga kandidatong maisasama sa balota sa January 18 to 20 at sisimulan ang pag-iimprenta ng mga balota sa January 26 hanggang April 12. Samantala, simula sa Enero, magsasagawa na rin ang Voters Education Campaign ng COMELEC, partikular kung paano gagamitin ang mga vote counting machines. Sa mga grupo o organisasyon na gustong magkaroon ng demo sa mga gagamiting makina, maaaring magsumite ng request sa COMELEC sa email address na aesdemonstration@gmail.com. Ilagay lang ang pangalan ng organisasyon, ang proposed date at venue, pati ang contact information ng nagre-request. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Sa ibang balita, mas binabaan pa ang rice importation ng bansa para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Babawasan ng Pilipinas ang aangkating bigas para sa taong 2016. Ito ay dahil sa inaasahang pagtaas ng lokal na produksyon ng bigas sa susunod na taon. Mula sa 800,000 metric tons ng bigas, nasa 300 o 400,000 metric tons na lang ang karagdagang maaaring kailangang rice imports ng bansa sa susunod na taon, ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Expected production for the first quarter next year and even the harvest for this year would be higher than what was initially estimated. Sinabi ng NEDA na isang dahilan ng pagtaas ng produksyon ay ang hindi gaanong malaking epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga palayan sa bansa. Isa pang maaaring nakatulong sa pagtaas ng produksyon ng palay ay ang programa ng pamahalaan na layong ibsan ng epekto ng El Nino.
part of that program is to maximize the opportunities for increasing production in areas where there is still there would be water supply and not so badly affected by the drought or the dry spell. Parte rin ng naturang programa ang pagbibigay ng financial assistance sa mga magsasaka. Ang target ng karagdagang rice imports na inaasahang papasok sa second quarter ng 2016 ay bukod pa sa 500,000 metric tons na bigas na papasok naman sa first quarter ng susunod na taon. Matatandang inaprubahan na rin ni Pangulong Aquino ang budget para sa El Nino mitigation na nagkakahalaga ng 19 billion pesos. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, susuportahan ng Department of Education ng mga estudyante na walang kakayahang makapag-enroll sa senior high school sa susunod na taon sa tulong ng voucher program na bahagi ng implementasyon ng K-12 program. Ito ang balita ni Joanne Nano. Sa susunod na school year, uumpisahan na ng Department of Education ang pagtanggap sa mga grade 11 pupil na bahagi ng senior high school. Kaugnay nito, isang programa ang binuo ng DepEd upang tulungan ang mga mag-aaral na walang kakayahang makapag-enroll sa senior high school sa pamamagitan ng voucher program. Layunin rin ng programang ito na palawigin ang kakayahan ng mga mag-aaral na makapili ng paaralan at track sa senior high school na naaayon sa kanilang pangangailangan at layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng voucher program, tutulungan ng pamahalaan ang mga grade 10 graduates na makapag-enroll sa mga pribadong eskwelahan na nag-o-offer ng senior high school. Sakop nito ang mga private high school, private university o college at maging ang mga state or local colleges at universities. Ayon sa DepEd, tinatayang nasa 11 bilyong piso ang pondong inilaan ng ahensya para sa voucher program. Umaabot sa 22,500 pesos ang maximum na halaga ng voucher na maaaring ibigay sa isang qualified na mag-aaral. Ang ibang private schools may offer tuition higher than the voucher. So may mga ibang schools na may top up na kung tinatawag or dagdag doon sa voucher. May iba naman na sapat yung voucher para sa i-cover yung buong tuition. Ngunit paliwanag ng DepEd, posible pa itong mabago. Depende sa lokasyon ng eskwelahan na mapipili ng isang estudyante. Yung voucher will vary according to the location of the school. So merong schools na nasa highly urbanized city, merong school na nasa non-HUCs na cities, and merong the other municipalities. Yung halaga ng voucher na makukuha mo ay nakabatay doon kung saan located yung school na papasukan mo. Tiniyak naman ng kagawaran na bukas ang lahat ng partners private schools sa pagtanggap ng mga estudyante na mag-a-avail ng voucher program. When we talk to our partners in the private school sector, they actually welcome senior high kasi this is an opportunity for them also to have more students and to be able to contribute to, I guess, addressing the concerns of our students. So more often than not, it's not so much refusing entry but really welcoming the students who want to enroll in their schools. Para sa lahat ng mga nagnanais na makakuha ng voucher program, maaaring bisitahin ang DepEd website sa www.deped.gov.ph o tumawag sa kanilang hotline number sa 636-1663 o sa 633-1942. Joanne Nano, UNTV News Worldwide. Patuloy namang isinusulong ng Bureau of Internal Revenue ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law upang mapayagan ang mga investigador ng ahensya na silipin ang mga account sa bangko kaugnay ng kanilang kampanya sa paghahabol sa mga tax evader. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Umabot na sa mahigit 400 kaso ng tax evasion ang naisampa ng BIR mula July 2010 hanggang sa kasalukuyan. Kaugnay ito ng kanilang paghahabol sa mga tax evader sa ilalim ng Administrasyong Aquino. 77 billion pesos na buwis ang nais makolekta ng BIR sa naturang mga kaso. Ngunit ayon kay BIR Commissioner Kim Inares, mas malaki pa ang hindi nila nahahabol dahil sa Bank Secrecy Law. Alam mo, tingin ko mas malaki pa dyan ang nawawala dito sa mga taxpayer na ito na hindi namin nakikita kasi ho dun sa Bank Secrecy Law. Kaya yun ho yun
sinasabi namin na dapat ayusin. No? Sa ilalim ng Bank Secrecy Law, ipinagbabawal na usisain o silipin ng sinuman o anumang ahensya ng gobyerno ang mga deposito sa bangko, maliban na lamang kung may pahintulot ito ng may-ari o kaya'y iniutos ito ng korte. Kaya't isinusulong ni Inares na amyendahan ang nasabing batas upang payagan ang BIR na masilip ang mga account sa bangko. Paglilinaw nito, walang ibang paggagamitan ng makukuha nilang impormasyon kundi upang malaman kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang isang individual. Wala umanong dapat ikabahala dito dahil nananatiling confidential ang mga impormasyong makukuha ng ahensya. When I say bank secrecy, we're only talking of tax. I'm not talking about other things. No? The confidentiality of that account still remains. Sa buong mundo, 3 bansa na lamang ang may ganitong batas. Ang mga ito ay ang Switzerland, Lebanon at ang Pilipinas. Bagamat confidential din ang mga deposito sa bangko sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos at Hong Kong, may kapangyarihan ang kanilang tax agency na tingnan ang mga ito. Parating sinasabi sa amin, kailangan mag-collect lang kami more efficient. Ang sagot ko doon, kaya nga namin hinihingi yung bank secrecy law lifting para maging efficient kami. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Nagtulong-tulong ang Filipino community sa Edmonton upang maiuwi sa Pilipinas ang labi ng isang Filipino worker doon na nasawi matapos ma-hold up ang pinagtatrabaho nitong convenience store noong Biyernes. Ito ang balita ni Marlon Cruz. Patuloy ang kampanya ng mga kababayan natin dito sa Edmonton para mangalap ng pondo upang maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Ricky Senabre, isang overseas worker dito sa Canada. Si Ricky Senabre, 41 years old, ay nasawi matapos walang habas itong pagbabarili ng 3 armadong kalalakihan sa pinagtatrabahuhan itong convenience store Biyernes ng madaling araw dito sa Edmonton. Dahil sa kagustuhang makatulong sa kababayan, bumuo ng kampanya ang Filipino community dito sa Edmonton upang maiuwi ang labi ni Ricky sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kahit hindi namin siya kakilala na personally friend or yung ganong kalalim na pagkakakilala, we felt the need to help the guy and to help the family na rin at doon sa mga doon sa Philippines. And hopefully dito sa maliit naming effort na ito, makaluwag-luwag sila financially. Gamit ang online crowdfunding na GoFundMe.com, target ng kampanya na makalikom ng kabuuang 20,000 Canadian dollars o 700,000 pesos mula sa ating mga kababayang Pilipino sa Canada. Whoever was in that shoes deserves to be recognized or supported ng community natin. We don't expect na malalaki yung support na ibibigay. Whatever people can give, let's say tulungan kami sa pag-organize sa funeral or monetary wise, you can go to GoFundMe.com or go to our Facebook page, Filipino Drives. Doon yung makikita yung link. We are also advertising the site or the link. So through Facebook advertisement, mas maraming tao yung makakakita. And then maybe prayers na rin. Samantala, nasa kustodiya na ng mga pulis ang 3 suspect sa pagpatay kay Ricky kung saan sinampahan na ang mga ito ng kasong first-degree murder. Patuloy pa rin ang pagtaas ng donasyon na nalilikom ng GoFundMe at ayon sa organizer na si Richard Vale ay personal nilang iaabot ang kabuuan ng nalikom na donasyon para sa pamilya ng biktima. Mula dito sa Edmonton, Canada, Marlon Cruz para sa UNTV News Worldwide. $2,223 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan,
kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Kakayahan sa pagresponde sa mga kalamidad, paiigtingin pa ng PDRRMC Cebu. Cebu PDRRMO, pinasalamatan ang UNTV News and Rescue Team sa patuloy na pagtulong sa nangangailangan. Ngayong taong ito ng 2015 ng Gregorian calendar na sinusunod ng karamihan, ibinalita namin sa inyo ang mga pangyayari na nakita namin, narinig namin. At ilan sa mga pangyayaring umagaw sa ating atensyon, yung maraming mga kontrobersiya sa politika, nandiyan na din yung mga iba't ibang naging sigalot sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Dumami din yung mga nakamamatay na sakit, at iba-iba yan. Merong mga kalamidad na tumama sa atin at ganoon din sa iba't ibang panig ng mundo. At bago tayo nga magpaalam sa kasalukuyang taon ng 2015 sa Gregorian calendar na sinusunod ng karamihan, ay ihahatid natin muli ang mga balita na tumatak sa ating kasaysayan dito sa ating Repaso 2015. December monthly finals na. At ang mananalo ngayong gabi ay mag-uuwi po ng 50,000 pesos. Yun! Ito ang awit ng puso ko sumasapa, dinadakila ka, Ama. Papahirin mo mga luha ko, lilimutin mo kasalanan ko. Awitin na mga banal ay di katulad ng awit sanlibutan. Who will be our second grand finalist for ASOP Year 5? Watch a Song of Praise Music Festival this Sunday at 7 p.m. only on UNTV. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, June, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, wala pa nakikitang sirkulasyon gaya ng bagyo o LPA ang pag-aasa na makaka-apekto sa ating bansa sa weekend. At ang nakikita lang yung amihan, maaaring medyo lumakas sa Sabado at Linggo. At maaaring ito'y magdulot ng mas malamig na temperatura, lalo na dyan sa may area ng Northern Luzon, June. Sige Ray, bigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Northeast monsoon o amihan nakaka-apekto pa rin po sa may extreme Northern Luzon. Samantalang yung forecast po ng pag-asa, yung Batanes, Calayan, Babuyan, Group of Islands, makakaranas po ng papulupulong mahinang mga pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, maaari pong maitala ang temperaturang 32 degrees Celsius. Tuwigara po 30 sa Baguio, 14 to 24 sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area po ng Visayas. Makakaranas din po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa temperatura naman, mula po Iloilo City hanggang Metro Cebu, maaaring hanggang 31 degrees Celsius ang maitalang temperatura. Tacloban naman po hanggang 30 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawarin at magkakaroon po ng isolated thunderstorm sa Cagayan de Oro City hanggang 30 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura bukas. Diyan po sa may area ng Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise
6:18 a.m. at naman pong sunset, 5:34 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Doha, Qatar, masaya nakipagdiwang sa selebrasyon ng Qatar sa kanilang national holiday o day. Ito ang malita ni Ramil Ramal. Nakibahagi ang iba't ibang grupo ng Filipino community sa Doha upang ipagdiwang ang Qatar National Day. Ang Qatar National Day tuwing ika-18 ng Disyembre ay paggunita sa makasaysayang araw kung saan nagtagumpay si Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani upang pamunuan ng bansa patungo sa pagkakaisa. Si Sheikh Jassim din ang kinikilalang tagapagtatag ng Estado ng Qatar. Ang selebrasyong ito ay pagkakataon upang maipakita nila ang kanilang paggalang sa kanilang mga bayani, mga pinuno at mga tao na nagtatag ng bansang ito. Kung kaya't sa iba't ibang panig ng Qatar ay nakipagkaisa ang mga expatriates na naririto upang gunitain ang kanilang kasaysayan. Naging sentro ng okasyon ang Corniche sa Doha, kung saan nagkaroon ng ceremonial parade na sinaksihan ng mga dignitary ng iba't ibang bansa. Ipinamana sa parada ang iba't ibang kagamitan sa Armed Forces, Navy at Air Force. Sa mga larawang kuha ni Philippine Ambassador Wilfredo Santos, makikita ang pagdating ng hari ng Qatar na si His Highness the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani at iba't ibang mga kalahok sa parada. Samantala, nagtipon-tipon naman ang mga kababayan nating mga Filipino sa Al Rayyan Sports Club. Dumalo sa okasyon ng iba't ibang Filipino organizations dito sa Qatar. Nagkaroon din ng special presentations ang mga mag-aaral ng Philippine International School of Qatar o PISQ, ang Philippine School Doha o PSD. Nakibahagi din ng mga estudyante mula sa India, Indonesia at Malaysia. We're here right now in Al Rayyan Sports Club celebrating the associated activities for Qatar National Day. All the Filipino communities, the ambassador and the rest of the Philippine Embassy are also celebrating Qatar National Day in different venues across Qatar. Kami po sa United Filipino Organizations in Qatar ay buong puso na sumusuporta sa programang ito ng pamahalaan. Mula sa Filipino community, Happy Qatar National Day! Naging tampok din ng kinagabihan ng inaabangan ng marami na fireworks display na tumagal ng halos 15 minuto na kinigiliwang panoorin ng marami nating mga kababayan. Naging pangalawang tahanan na nga ng mga kababayan nating Filipino ang bansang Qatar. Hindi man ito ang ating bansang tinubuan, isang malaking karangalan ng makabahagi sa pagdiriwang ng isang bansang umunlad ng dahil sa kanilang pagkakaisa. Mula rito sa Doha, Qatar, Ramil Ramal, UNTV News Worldwide. 25 ang namatay sa sunog sa isang ospital sa Saudi Arabia, samantala umabot na sa 14 ang nasawi sa pananalasa ng bagyo sa Southern USA. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika, nanalasa ang bagyo na may kasamang buhawi, malakas na ulan at yelo sa southern at central United States. 11 ang namatay at marami ang nasaktan. Isang buhawi naman ang sumira sa mga bahay at iba pang gusali mula sa northern Mississippi hanggang sa Tennessee. Nasira naman ang volunteer fire department sa Tippah County, Mississippi na nagsisilbing County Fire at Emergency Medical Service. 7 ang kumpirmadong patay dahil sa bagyo sa northern Mississippi, 3 sa Tennessee, 1 sa Arkansas. 2 naman ang namatay dahil sa buhawi sa Benton County, Mississippi. Sa Argentina, libo-libong pamilya ang inilikas bunsod ng matinding baha sa northeastern Argentina. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa syudad ng Concordia sa Entre Rios Province dahil sa pag-apaw ng ilog doon. Ang mga umapaw na ilog ay ang Uruguay, Paraguay at Parana Rivers. Ayon kay Cabinet Chief Marcos Peña, prioridad nila sa ngayon ay ang mailikas ang mga pamilyang apektado ng pagbaha. Hanggang ngayong araw ay nananatili ang weather alert sa rehiyon dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyo at malakas na pag-ulan. At sa Saudi Arabia, nagsagawa ng inspeksyon ang mga bombero at militar sa nasunog na ospital sa Jazan, Saudi Arabia kahapon.
Ayon sa Saudi Civil Defense Agency, umabot na sa 25 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan sa nangyaring sunog. Nag-umpisa ang sunog sa unang palapag ng intensive care unit at maternity ward ng ospital. Sa TV interview sa isa sa mga saksi, sinabi nito na electrical ang sanhi ng sunog na mabilis na kumalat sa loob lamang ng 3 minuto. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na kasama sa mga nasawi o nasugatan sa insidente. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung ano ang tunay na sanhi ng sunog. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Magsasagawa pa ng mas maraming disaster management training at seminar sa susunod na taon ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang mas mapaigting ang kakayahan sa pagresponde sa panahon ng kalamidad. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Nakapagsagawa ngayong taon ng Disaster Management Seminar ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mahigit 40 munisipalidad sa Cebu at 7 iba pang lalawigan. Layo nitong mas mapaigting pa ang kakayahan ng mga rescuer sa pagresponde sa panahon ng kalamidad. Target naman ng PDRRMC sa susunod na taon na makapagsagawa ng mas maraming disaster management training, orientation at seminars sa lahat ng mga local government unit, paaralan at iba pang pribadong grupo. Pag umaniana, di lang ta din sa LGU, munisipyo o syudad mismo, nakuyanap tangad to sa mga purok sa barangay. Ilabi na sa mga eskwelahan karon. Ilan sa isasagawang training ay ang Mountain Search and Rescue, Water Search Rescue, Community-Based Disaster Risk Reduction, Climate Action Planning at Incident Command System. Ayon kay PDRRMO Head Tribulano Baltazar, kinakailangan nila ang tulong mula sa komunidad upang sumuporta at tumulong sa LGU, lalo na sa panahon ng sakuna. Nais ng PDRRMO na magkaroon ng permanente at designated local risk reduction at management officers upang maging katuwang nila. Samantala, nagpasalamat naman ang PDRRMO sa UNTV News and Rescue Team sa patuloy na pagtulong at pagresponde sa ating mga kababayan sa panahon ng pangangailangan. Kana ang UNTV may kanang paghimog mga support no panahon sa kalamidad or katalagman kana atong ganahan nga ma-involve gid ang community. Mula dito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Nagsagawa ng libreng livelihood program at iba pang serbisyo ang TESDA sa mga residente ng Pilar, Bataan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Bago matapos ang taong 2015, muling nagkaloob ng libreng serbisyo sa bayan ng Pilar, Bataan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng livelihood seminar para sa mga residente rito. Tinuruan ng mga ito ng iba't ibang pangkabuhayan tulad ng hair cutting, cooking, candle making, perfume making at iba pa. Hindi lamang sa inyong pamilya, kundi magagamit pa ninyo na hanap buhay sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Bukod sa livelihood seminar, handog din ng TESDA sa mga kababayan natin sa Bataan ang libreng back massage, domestic appliances repair at cellphone repair. Nagbigay din ang mga ito ng mga tips sa mabilis na pagkukumpuni ng mga sirang gadget. Kasi ang gusto talaga namin dito ultimately makapagsimula sila ng maliit na pangkabuhayan. Ayon sa TESDA, halos 1,000 tao na ang kanilang naturuan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga livelihood seminar sa iba't ibang lugar. Kabilang dito si Ginang Maribel Salingan na mula sa pagiging manikurista, ngayon ay mayroon ng sariling salon. Kwento ni Maribel, dati ay kumikita lamang siya ng 200 piso kada araw sa kanyang pagiging manikurista. Ngunit matapos i-apply sa kanyang kabuhayan ang natutunan sa TESDA, ngayon ay kumikita na siya ng 2,000 piso kada araw. Imbis po na mangungutang pa ako sa everyday namin na expenses, hindi na po. So pagdating ng mister ko, yung sweldo niya, yun nasisave ko na yun. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Alamin natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Attorney Reg,
paglalaro ng tennis si Robin Soderling dahil sa iniindang karamdaman. Kilala si Soderling bilang unang lalaki na tumalo kay Rafael Nadal sa French Open. Hindi na naglaro ang 31 years old tennister sa ATP World Tour mula noong 2011 dahil sa mononucleosis, isang sakit na unti-unting humihina ang katawan ng isang tao. 2 beses na tinanghal na runner-up si Soderling sa Roland Garros. 10 taong naglaro ng pro tennis si Soderling at tinanghal na world number 4. Binigyan ng pardon ni California Governor Jerry Brown ang Hollywood star na si Robert Downey Jr. o mas kilala bilang sa pagganap nito bilang si Iron Man kaugnay sa drug case nito 20 taon na ang nakakaraan. Maliban kay Downey, 70 individual din ang binigyan ng pardon ni Brown matapos mapatunayan sa loob ng 10 taon ay nagbagong buhay ang mga ito. Bagamat mananatili ang conviction record, maaari nang makabote muli si Downey dahil sa naturang pardon. Nabatid na ilang taon din nakipaglaban si Downey sa alcohol at drug addiction at pumasok pa ng rehab. Kung maalala, noong 1996, nahulihan ng cocaine, heroin at baril si Downey sa kanyang sasakyan nang harangin ng otoridad dahil sa overspeeding at nakulong noong 1999. Hangad umano ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang kabutihan para kay first runner-up Miss Colombia Ariadna Gutierrez Arevalo. Sa Instagram account ni Pia, sinabi nito sa isang amazing woman ang pambato ng Colombia. Habang buhay na silang paglalapitin ng unique nilang karanasan sa kontrobersyal na coronation night ng Miss Universe. Ayon sa Filipina-German beauty queen, sa 3 linggo nilang pagkakasama sa Las Vegas, nakita niya kung gaano kaganda sa panlabas at panloob ang pambato ng Colombia. Sinabi ni Wurtzbach, kinatawan ni Gutierrez ang bansa nito na may dangal at alam. Naniniwala siyang proud ang mga Colombian sa kanilang pambato. Tsak aniyang may ibang plano ang kapalaran para kay Gutierrez at excited na siyang makita kung ano ito. Nagpaabot rin ng mensahe si Pia sa mga Miss Universe fans na itigil na ang pag-aaway-away sa social media. Aniya, layo ng Miss Universe organization na pag-isahin at i-empower ang mga kababaihan sa buong mundo. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, June at Attorney Reg. Maraming salamat, Talia, at happy weekend din sa inyo at happy International Thanksgiving Day o weekend ba, no? Thanksgiving Day. Yeah. Thanksgiving Day. Ang Members Church of God International, MCGI. Yan. Happy PNK sa inyong lahat. Happy PNK. Kuya Jun. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.